Praise God, hallelujah. Ang isa po munang malakas at buhay na papuri para kay Yahweh Shaddai. Hallelujah. Umpisahan po natin sa panalangin po muna sa kanyang Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O Diyos, dakilang Panginoon, dakilang Yahweh Shaddai. Minsan pa po nagpapasalamat po ako sa oras na ito, sa pagkakataon, Panginoon, na gamitin mo ako, even though I am not worthy, Panginoon, na tumayo sa iyong harapan. Ngunit niloob mo at minarapat mo na makatayo ko sa iyong harapan. Panginoon, batid mo ang kakulangan at ang kaalaman na meron ako, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ikaw magpupuno, Panginoon, na magiging smooth ang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya naman, Panginoon, sa ikaw pinabalik ang lahat ng parangal, papuri at pasasalamat. Sa kanang Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. At sa mga sandali po ito, buksan po natin yung ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo 6:5 hanggang sa 14. Nakita na buksan na po natin. Mateo 6:5 hanggang 14. Ang turo sa pananalangin. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukulang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagabihan ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyon ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise God. Isa po munang malakas at buhay na papuri. Bali po yung topic po natin is pinamagita ko nga pong truth in prayer. Amen. Sino po sa atin yung mga nananalangin po na constant po? Yung nananalangin, morning pa lang pagising. Sino po sa atin nananalangin? Morning pa lang pagising. Yan. Yung pag kumakain po, nananalangin. Amen. Halos lahat po tayo talaga is nananalangin. At naniniwala po ako nananalig na ang bawat isa sa atin, mananampalataya man o hindi, alam po what is prayer. Amen po ba? Gusto ko po umpisahan po yung aking pagtalakay po sa isang istorya. Meron daw pong isang lalaki na in her 35 years old na po siya, doon niya lang po natagpuan yung gawain ng Panginoon, o doon niya lang nakilala ang Panginoon. Sa 35 years old na yon. Ngayon, nung nakilala niya yung Panginoon, kinabukasan din, umatin siya ng gawain ng Panginoon. Umatin siya ng Tuesday gawain. Sa pagdating niya sa Tuesday gawain, nagkataon na yung ginagawa ng mga manggagawa doon is intercessory prayer. So, ibig sabihin po, bawat isa is mananalangin. So, yung lahat po ng mga manggagawa po doon is nanalangin na po. Actually, yung mga panalangin nila talaga namang kompleto. Ricardo, ang mahaba. Talaga namang sasabihin mo, uy, kompleto na, wala na akong masasabi pag turn ko ng manalangin. Ngayon po, dumating na po yung turn nitong bagong nakakilala sa Panginoon na siya na yung mananalangin. Tumayo po siya. Pagtayo niya po, ang sinabi niya lang po, Lord, this is me, Mel. I don't know if you remember me. I don't know
I don't know if you remember me that I met you only yesterday. But all I can say is thank you, Lord, for changing my life. Noong mga sandali pong iyon, yung pagkatapos niya pong manalangin, naupo na po siya. At pagkaupo niya po, nagulat po siya kasi po lahat po ng mga tao is lumuluha po. Sa simpleng panalangin niya pong iyon, marami pong mata ang lumuha. Napakasimple po ng prayer niya. Dahil po sabi nga po, true prayer is honest, humble, and personal daw po. Ganun daw po ang pananalangin. Ano nga ba po ang prayer? Ano po ba ang pakahulugan natin sa panalangin? Ganito rin po ba ang pakahulugan natin sa panalangin? Simple lang, pero mula sa puso natin. Amen. What is prayer? Sabi po, a sincere request for help or expression of thanks addressed to God. Ito po is yung request natin na mula sa puso natin na ina-address natin sa Panginoon. Ano pa po yung ibang kahulugan ng prayer na nakuha ko po? Actually, nakuha ko po lang to sa internet. Prayer is talking to God. Prayer is talking with God. We pray when we open our heart to the Lord Almighty. At meron pa po, sabi nga po ito, lifeline to heaven. Naniniwala ba kayo na ang panalangin is ito yung nag-uugnay sa akin patungo sa Panginoon? Amen. Amen. Totoo nga po yan. Meron pa ako naalalang game sa TV po actually, Who Wants to be a Millionaire? Doon po sa Who Wants to be a Millionaire, actually dati po 3 lifeline lang meron sila eh. Pero ngayon po 4 na yung lifeline nila. Pero po si Lord, yung lifeline na ibinigay sa atin, unlimited, wala pong tigil. Anytime, anywhere, pwede tayong manalangin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At isa pa po, it is a communicating heart to God. Pag sinabi po natin communication, ibig po sabihin, two-way po ito, hindi lang po isa po yung magsasalita. Hindi lang po puro tayo na lang yung hiling ng hiling. Bigyan din po natin ng time na makapagsalita ang Panginoon sa atin. Paano po? Through the Holy Spirit. Sa pamamagitan po ng mga gawain ito, naniniwala po ako, it's a form of prayer, which is nangungusap ang Panginoon sa atin. At sabi nga din po ng ating punong lingkod, ang prayer daw po is manifestation of our faith in God. We pray to God because we believe God is here. We pray to God because we believe God will help us. Amen? Amen. At isa pa po kahulugan ng prayer na nakuha ko rin po is a wonderful privilege enjoyed by the children of God. Ito nga po is na-enjoy po natin yung prayer, pero ang privilege pong ito is hindi po nagiging privilege sa mga taong hindi naniniwala sa kalooban at sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi nga po sa Kawikaan 28, basahin po natin. Sa Kawikaan 28:9, ang sabi po doon, ang taong ayaw sumunod sa utusan, ang dalangin niya ay hindi titinggin. So mga tubig po, kapag po ang mga tao hindi po sumusunod sa utusan ng Panginoon, ano man dalangin nila, hindi po tiringgin ng Panginoon. Sapagat ang nais lamang ng Panginoon po, isang mga taong sumusunod, naniniwala at nananalig sa Kanya. Tapos po, reason po why the other people don't pray. Actually, ito po mga reason na to is my personal reason. Kasi isa din po ako sa tamad manalangin. Una po dati, lagi ko ginajustify, I don't need to pray in any formal sense because God knows I love Him. Bakit pa ako manalangin? Alam naman ng Panginoon na mahal ko siya. Kailangan ko ba manalangin? Minsan pa po sinasabi ko pa po, bakit pa ako manalangin? Eh sabi nga, di ba, God knows everything. Alam na ng Diyos kung anong kailangan ko. Ano pa bang hilingin ko, alam niya na. So, ibibigay niya yun sa akin dahil mahal niya ako. At sabi po, at minsan po, hindi rin po ako nananalangin kasi wala akong time. Yun po yung nire-reason ko, yung time. Then, minsan po, sa pang-nire-reason ko, bakit hindi ako nananalangin? Kasi po, mahirap manalangin. Hindi ko po alam yung way ng pananalangin. Kaya I thank God po the opportunity na makapagsalita about prayer po. Kasi magiging way po ito na magpaalala sa akin na kailangan kong manalangin lagi, araw-araw. At why should we pray? Prayer po is, ito nga po yung pinakailangan para po
ma-nurture natin yung relationship natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Sapagkat po, ang sabi nga po, the most important things in life is a relationship with God. At mapapayabong lamang natin po ang relationship na ito kung tayo po ay magiging babad sa pananalangin sa Panginoon. Naalala ko po, meron po isang istorya. Actually po, this is a conversation story po. Meron daw pong isang taong nananalangin. Let's say, ako po yung nananalangin. Nananalangin po ako, nasabi ko po, Our Father who art in heaven. Then suddenly po, may taong nag-appear sa tabi ko. Sabi niya sa akin, yes. So sabi ko, don't interrupt me, I'm praying. Then, but you call me, sabi niya sa akin. Then sabi ko, call you? No, I did not call you. I'm praying, Our Father who art in heaven. Then, ang sabi niya po sa akin, then, there you did it again. Did what? Ang sabi ko po sa kanya, sabi niya, call me. You said, Our Father who art in heaven, well, here I am. What's on your mind? But I didn't mean anything by that. Hindi kita tinatawag. I just want to pray my daily duty. And it feels good kapag nakapanalangin ako ng Our Father. Tapos sabi niya sa akin, and then sabi niya, all right, go on. Then, nung ito-continue ko na yung panalangin, sabi niya, nag-continue na pa ako ng panalangin, hallowed be thy name. Sabi niya, wait a minute, just pause there. What do you mean by hallowed be thy name? Then sabi ko, by what? By hallowed be thy name, sabi niya. It means po, it is hallowed be thy name, that is holy, wonderful, that is God. Then, nung tinanong siya, kung alam niya yun, sabi niya, salamat kasi sinabi mo sa akin ano ba yung meaning ng hallowed be thy name. Tapos, sabi niya, hey, hey, that makes sense. I never thought about that. Hallowed be thy name mean. Then, nag-continue po ako, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Then, nagtanong na naman si Jesus, sabi niya sa akin, do you really mean that? Sabi ko, sure, why not? Then, what are you doing about it? Doing? Why? Nothing, I guess. I think it is better that you under control of the heaven and also under control of the earth because it's so messy here. Then, yes, I know. But have I got control of you? Kinasabi niya po sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya, well, I go to church. Umattend ako ng mga gawain every Tuesday, every Wednesday, every Friday. Tapos sabi niya, hindi naman yun yung tinatanong ko sa'yo. How about your bad temper? The way you spend your money, the book that you read. Tapos, ang nasabi ko sa kanya, ano lang po ito, katang-isip na istorya. At ang sabi ko po sa kanya, now hold a minute. Stop picking on me. I'm just like the person who is going to church, same people there, na nagsisimba. At ang sabi sa akin ni Jesus, excuse me, I thought you were praying for me. Will to be done. If that is so happen, it will have to start with you who is praying like you. Okay, all right, I guess do some hands. Now that you mention it, I could probably name some. So could I? I haven't thought it very much until now, but I really would like to cut some of them. Then sabi ni Lord sa akin, good, now you're getting somewhere, we'll get together. You and me, I'm proud of you. Then sabi ko kay Lord, masyado na pong humahaba itong usapan natin. Kailangan ko na pong tapusin itong pananalangin ko. Then, continue ko po yung pananalangin. Sabi ko, give us this day our daily bread. Then ang sabi ko ni Jesus, you need to cut out the bread. You're overweight as it is. Sabi niya gano'n. Then sabi ko, Lord, teka naman po. What is this? Here I am doing my religious duty, and all of a sudden, you break in me and remind me my all hang-ups. Sabi ni Lord sa akin, praying is dangerous things. You just might get what you ask for. Remember, you call me. And here I am, it's too late to stop now. Keep on praying. Then nag-pause ako. Sabi sa akin ni Jesus, go on, continue. Then sabi ko sa kanya, I'm scared. Sabi niya, anong kinakatakot mo? I-continue mo yung pananalangin mo.
I know what you will say. Sabi ko kay Lord. Then, kinuntinyo ko yung pananalangin. Sabi ko, forgive us our sin as we forgive those who sins against us. Then biglang sabi niya sa akin, how about Brother Eugene? Sabi niya gano'n. Then sabi sa akin, ayan, tingnan mo na. Sabi ko na, kaya ko ituloy yung pananalangin ko eh. Alam ko, i-brought up mo na naman lahat ng mga pagkukulang ko. Then I knew it. Sabi nga, Lord. Then sabi ko sa kanya, Lord, paano yun eh? Kasi nga yung taong yun, alam mo ba na ipinanggalat na ang taba-taba ko, ang lakas-lakas ko kumain, tapos may utang pa sa akin yun, paano ko pa naman mapapatawad yun? Sabi niya ngayon, but, sabi ni Lord sa akin, ni Jesus, but, you pray, how about your prayer? Actually, I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's quiet load carrying around all that bitterness in you. Yes, but it's still better as soon as I get even with Brother Eugene. Have I got some plan for her? Actually, iisipin ni Brother Eugene sa mga plano ko na sana hindi na siya isinilang. Sabi sa akin, how can? Tapos sabi ko ni Lord, no, you won't feel any better. You feel worse. Revenge isn't it sweet? You know how unhappy you are? Well, I can change you. Then sabi ko kay Lord, you can? How? Paano mo ako mababago, Panginoon? Sabi sa akin ni Lord, forgive Brother Eugene. Then I forgive you, and the hate and sin will be Eugene's problem, not yours. You will have settled the problem as far as you are concerned. Sabi ko, sabi ko kay Lord, you're right. You're always right. And more than I want revenge, I want to be right with you. All right, I forgive Brother Eugene. They're now wonderful. How do you feel? Sabi ko kay Lord, well, not bad. Not bad at all. In fact, I feel pretty great. I don't think I'll go to bed uptight tonight. I haven't been getting much rest today. Yeah, I know. But you're not through with your prayer. Then sabi ko kay Lord, all right, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Sabi ni Jesus sa akin, good. I'll do that. Just don't put yourself in a place when you can be tempted. Then sabi ko kay Lord, what do you mean by that? You know what I mean. Yeah, I know. Okay, go ahead, finish your prayer. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Do you know, nagtanong sa akin si Lord, sabi ni Lord, do you know what would bring me glory? What would really make me happy? Sabi niya, hindi ko po alam. Ano ba talaga yung makakapagpasaya sa'yo? Sabi ng Panginoon, nagawa mo na. Yun po yung medyo, pasensya na, medyo magulo po yung kwento ko. Dala po ng, alam niyo na po. Sabi po dito, sa Catechism po 2558, prayer is a vital and personal relationship with living God. At sinabi rin po ng Catechism 2744, prayer is the lifeblood of our faith. Amen po ba? Sabi nga po, kapag ito daw po yung lifeblood, sa physical na pangatawan po natin, kapag hindi dumalo yung dugo, maaari pong maging komplikasyon po ito. Ngayon po, sa pananampalataya po natin, kailangan po natin ng prayer, which is the blood of our faith in God. At sabi nga po ni John Chrysostom, Saint John Chrysostom, it is possible to offer fervent prayer even while walking in the public, even na namamalengke po tayo, pwede po tayo mag-offer ng prayer. Kahit po saan tayo, anytime, anywhere, pwede po tayo mag-offer ng prayer. Pero po doon po sa binasa natin sa Mateo 6:5-6, ang sabi po doon, when you pray, do not be like hypocrites. They love to stand up and pray in the houses of worship and to the street corner, so that everyone will see them. I assure you, they have already been paid in full. But when you pray, go to your room, close the door, and pray. Bakit po gano'n? Kasi po kung titingnan po natin, sabi, pumasok daw po tayo sa pinto, kung mananalangin tayo. Pero paano po yung ginagawa natin every Friday, every Wednesday, every Tuesday? Ibig po sabihin, useless po iyon. Kasi po, ang sabi po doon sa binasa po natin, kung mananalangin daw po tayo, pumasok daw po tayo sa kwarto.
Useless ba po yung... But when you pray, go to your room, close the door, and pray. Amen po ba? Pero sabi nga po, if we accept this very narrow interpretation po ng Bible, yung mga ginagawa po natin useless. Pero hindi po, alam ko po, hindi po yun yung naiparating sa atin ng Panginoon. I do not think that Jesus is against public worship or ang gusto ng Panginoon is manalangin tayo into private. Instead, I believe that Jesus is trying to convey an important truth. Ano po itong truth na to? Ito po yung makukuha natin dun sa binasa natin. Number one po, ang kailangan po sa prayer, ang prayer po, it should be sincere and intimacy prayer. Kung saan po, Jesus teach us that prayer is truly prayer when it is sincere. Kapag po ang panalangin natin ay totoo at nagmumula sa ating puso, ito po ang tunay na panalangin. Ito po yung panalangin na hinahanap ng Panginoon. At doon nga po, is nabasa nga po natin kasi na yung doon po sa kabinasan po natin is na yung kasi po yung sa simula ng binasa natin, sabi nga po kasi nananalangin sila na pakitang tao lamang, hypocrites nga daw po yung panalangin na tumatayo sa sarpan para makita lamang ng mga tao, which is ayaw po ng Panginoon na gano'n. Ang nais po ng Panginoon is manalangin po tayo ng may sinseridad at intimacy of prayer. And the primary reason we had a design to connect to God is because we want to become intimate with God. Our intention to pray need to be sincere, and our objective of prayer needs to be intimate union of God. Hindi po katulad ng mga nananalangin ng mga pagan na nananalangin po sila na kitang-kita, yung kumbaga po yung rewards nila is nakuha na po nila kasi pinapurihan na po sila ng mga taong nakakakita sa kanila. Sa pangalawa naman po, ano po yung message na ibig pakita sa atin ng Panginoon? Prayer benefits us, not God. Kapag po tayo nananalangin, hindi naman po si Lord yung nagbe-benefit. Tayo po yung nagbe-benefit pag nagpe-pray tayo sa Kanya. Sapagkat po, kapag po tayo may dinadalang problema o anumang nasa ating kabigatan sa buhay, kapag po tayo nanalangin sa Panginoon at itinaas po natin sa Panginoon, ano po yung nararamdaman natin? Di ba relief po? Which is kasi alam natin na nandyan si Lord kaagapay natin, anumang problema natin. Kaya po, hindi po si Lord yung magbe-benefit sa prayer natin. Tayo po kasi gumagaan po kung ano man yung dinadala natin. At pangatlo po na mensahe pong naisiparating po ng binasa nga po natin, kailangan din po daw sa prayer, we have the right attitude in prayer. Ano po yung right attitude? Katulad po nung nabasa po natin, sabi nga po doon, Our Father who art in heaven. Means po, sa pananalangin natin, kailangan po ang sentro is ang Panginoon. Which sa unang panalangin pa lang, sabi nga po, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sa bawat panalangin po natin, kailangan po, isentro po natin is ang Panginoon. So meron po tayong attitude na kailangan isentro po natin ang Panginoon. At sa pananalangin din po, kung babasahin po natin yung buong Ama namin, nandun din po, kailangan po meron po tayong humility, kababaan ng loob, kababaan po ng loob, at gayon din po, kailangan din po sa pananalangin po is when we pray, we need to place God all of the center of our lives during prayer. We remind ourselves to be thankful. Yung po kailangan po kapag nananalangin po tayo is magpasalamat pa rin po tayo sa Panginoon sapagkat po lahat po na kung may ano tayo is nagmumula po sa Panginoon. At yun lang po yung akin po na in prayer po, we should have the intimacy. Number one, the sincerity and intimacy of prayer. Number two, prayer benefit us, not God. And number three, right attitude to prayer. At gusto ko tapusin sa isang maising kwento. Minsan daw po, meron daw pong isang lalaki na nagpunta po sa Ermitaño ng pare. Ibig ko sabihin, ito pong pare ito is nakatira po sa bukid o sa malayong lugar po. Doon po is meron po isang bakis. Ngayon po, sabi po nitong isang mama po is, what is the secret of prayer? So, ang sabi po nung Ermitaño ng pare is, lumuhod ka doon sa may batis, itapat mo yung mukha mo dun sa tubig, ng tutok na tutok. Then after a while, lumapit po yung ermitanyong pare at nilublog po yung mukha ng mukha po nung nagsasabi nga kung ano daw po yung sekreto ng panalangin. What is the secret of prayer? So, nilublog niya po yun
hanggang sa tingin niya hindi na makakahinga. At inayaan niya pong, nung sa tingin niya hindi na makakahinga, inayaan niya na pong umangat. Ngayon po, ang sabi niya po, kung nais mong manalangin, ganyan ang pananalangin. Kailangan yung to the point na mauubusan ka na ng hininga, ganyan ka dapat manalangin. Amen.